digital na ilagapon. Understanding the online privacy and security. So may mga password rating accounts. Gagamit ng mga proper authentication. So also, you are also a digital literate. And last, critically evaluate online information. Ako na mga process information online. Wala mga research sa article, wala mga definition sa words, and so on. Ano tawag na digital literate na or digital literacy? Digital. Yes, sir. Ito yung ano lang. Bench lang. Supplement na digital literacy kaya ito na ang ulo. Very set kami. Okay, next naman is the affordability. What do you mean affordability naman? Sige lang, sige list lang. Ayaw na so? What do you mean by affordability? From the word afford. Afford yung internet. Afford ang ano? Internet. Internet? Hindi na afford magbakat? Ano ba? What do you mean by affordability? So, pakibasa ni sila. Ilo. The cost of technology and internet services can be a significant barrier for many families, particularly those with lower incomes. High costs and limited access to necessary and high-level internet connectivity. Sige, what do you mean by affordability daw? Or di na basa? In their own understanding, let's make sure. Affordability. So, the cost of technology in internet can be significant barrier. So, what do you mean by significant barrier? Hindi ma-afford. Di ba, mag-presyo ang isang bagay, simple, hindi mo siya Ma-afford. afford. Bugat sa bulsa. Isa. Ano ba, cable. Mas atlo, kung may cable ka, lumayang ka na. Different channels sa mga ban. Kasi hindi lang sa aking pamilya, pinakabakal sa mga technology. Depende pa sa kinaloon mo. So, for many individuals or families, particularly those with lower incomes. So, ang mga apektuhan sa digital device, affordability naman sa mga tao na meron sa low ang incomes, gamay ang ilang income. Like for example, may mga ibang families naman sa nakapag-provide ng sila sa bata nila, sa naman. Mahal ang tuition, di ba mahal ang laptop, may afford daw. O yung may kabalon. Ano nila afford sa mga low incomes? So, kaya sa technology naman or sa atong na high cost and limit access to necessary device internet connectivity. So, may cellphone ka din man, kawag ka sa load. Kaya di ma-afford. Di ma-afford ang internet. Games lang, di pwede dapat access information. May internet ka rin dyan dyan, ikaw naman sa cellphone dyan po. Okay, dyan kung tulog. Kung di ma-afford ka baka cellphone, may internet ka. Tama na siya. May internet ka baka sa cellphone. Ano ba na? That is afford na BNP. Sabi niyan. Okay, next naman is ang relevance and quality content. So, what mean by relevance and quality content? Sige na. Pamalbawa. Sige na malbawa. What mean by relevance and quality content? Pag-ingat side naman. Gama, what mean by relevance and quality content? Okay, na. Okay, give me picture. Liya, kita. Masinis ko liya. Relevance and quality content. Idea lang, idea lang. Sige, sana kayo may idea lang. May idea naman siya. Yung ba yung idea mo ba yun? Ano yung relevance and quality content? Volleyball. So, naisip ko internet ng ano ba information or content? Quality ba or di quality? Why? Sige na.
device, di ba? Mas kumalik updated sa balita. Unlike mga may devices ka, so diyan sa is this, diyan sa mga is sarili, remote information. So online naman, meron ng fake news or what, simple, ang mga kaya sa information online, ang research ka. So what do you mean by relevance and quality content? Sige na, pakibasa na naman. Ano to? Even if we have experiment now, the digital divide can receive data as relevant and high quality content. This can include fictional resources, Oh, sige daw, wala to. Sige daw. In your own understanding na. What do you mean by relevance and quality? Exactly. One day, equally individuals have access to internet. The digital divide can persist if they lack of access to relevant and high-quality content and services. What do you mean by that? Sige daw. So, how big internet is setting up, di ba? Kung ikaw lang, ikaw lang, sa online, sa Facebook, or what? Like for example, sample like is include educational resources, job opportunities, career information, and more. So kung may internet ka naman, hindi ka naman mag-research, kung mo ka sa online, simply, or kasama educational resources, di ba? Kaysa nowadays, yung mga online, gusto mong pumulihan sa internet, na-research na nila. YouTube man, hindi ka sa mga pinila content sa YouTube, di ba? Quality content, diyan mo na, sa YouTube. Yung mga teachers ngayon sa vlog, mga TikTok, mga educational content, job opportunities. Di ba? Aware ka kung dito sa program ng pinagkayan. Para sa quality content. And healthcare information, may mga mag-first sa information online. And more, mga other opportunities, most commonly mga sa internet. Okay ba? For example, what? Sa mga entertainment. Di ba? That is one quality content or relevant quality content. Nakakabit ang meron sa internet is not enough, dapat paglaban natin ma-access sa mga high quality content. Tulad ng isda, relevance of and quality content. So next naman is the geographical disparities. What do you mean by geographical disparities? Or is a picture? What do you mean by urban and rural areas? city and grabe. So, dito ang rural areas na ang most popular nga sa tinatawag na digital technologies like Why? I see